Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po kayo sa The Mga Has Interviews. Nadinig nyo na ang huling balita, medyo bagsak sa survey ang ating mga malalaki at matataas na opisyal ng bayan. Pag-aralan po natin ano ibig sabihin itong mga numerong ito at ano dapat ang susunod na hakbang. Kasama natin ang pinuno, presidente, hindi ng Pilipinas, ng Pulse Asia Research, si Dr. Ronnie Holmes. Siya rin po ay profesor sa De La Salle University, may doctorate at talaga pong matagal nang nagsasurvey. Magandang araw, Dr. Ronnie. Gandang araw, Malu. Okay. Kwento nyo nga po sa atin. Bakit to tila bagsak lahat by 11 points, 15 points, 6 points, percentage points ang ating mga opisyal ng bayan? Ano ibig sabihin ito? Mukhang may malaki ang naging epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular na ang bigas, no? Sa pag-aaproba ng pagganap ng tungkulin ng mga namumuno. Kasi lahat sila ay bumagsak, no? Hindi ito unang pagkakataon, nakita na rin natin dati ito. Kasi pag ang tinatamaan na talaga ay sikmura, maaring ang karamihan ay parang mag-aalinlangan na kung bibigyan nila ng approval o pagkakatiwalaan pa nila yung mga namumuno. Okay. Actually, meron pa ho sigurong sapat na panahon para ayusin ang mga pangunahing issue na nag-trigger ng ganito pong ratings sa public opinion poll ninyong latest nitong Oktubre. Medyo malalaking usapin. Binanggit nyo inflation. Ano pa ho? Well, basically, yun ang yun ang punot dulo nitong mga naganap na pag-withdraw ng suporta. Kasi meron kang problema dyan ng supply, no? At meron kang problema ng distribution rin. Sapat ba yung supply ng mga pangailangan ng bawat mamamayan? At pangalawa, yung distribution. Nakikita ito malo doon sa problema ng hoarding at smuggling na nagaganap. So, ibig sabihin yung pagtaas ay maaring artificial, maaring dulot ng external factor, pero may kakulangan rin sa pagpapatupad ng ilang mga batas para maprotektahan ng mga consumer at masuportahan yung mga producers. Okay. Ang nakalagay po dun sa survey ninyo, yung issues na importante sa ating bayan, kasama yung joblessness at Mm. kahirapan, yung trabaho, kahirapan, presyo ng mga bilihin. Pero kung makikita mo dyan, Malu, doon sa aming nirelease kahapon na 3 sa 4 na Pilipino nagsasabi. Ito yung pinakmataas namin nakita sa aming pagsasurvey na itong nakaraang higit sa 20 taon. Na 3 sa 4 nagsasabi na pangunahin nilang problema na dapat tugunan ng pambansang administrasyon yung mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya nga nakita rin natin, ito rin yung pinakamataas na disapproval rating sa national administration doon sa sinasabi sa wikang English controlling inflation, no? 56% ang disapproving. Hindi pa ito naitala ng sinumang pangulo na itong o administrasyon na itong nakaraang 20 taon. So talagang nagigipit na ang mamamayan at maaring hanggat ito hindi tinutugunan, maaring lalo pa maapektuhan yung kanilang kasiyahan o pagtitiwala sa mga namumuno at maging sa pambansang administrasyon. Okay. Sa araw na po ito ay lumabas yung balita na nung August 6.1%. Ano po? Yung headline inflation. Sa inyo po bang survey, lumalabas ho ba na umiiyak lahat dito sa mataas na presyo ng bilihin across income groups? Oo, mukhang ganun ang lumalabas. Meron kami mga katanungan na hindi pa namin na-release pero lumalabas sa survey. Pag tinanong mo kung meron ba kayong pangkaraniwang binibili na tumaas ang presyo na itong nakaraang 3 buwan, 99% Malu. Ibig sabihin lahat nagsabi na mayroong tumaas. At pag tinanong natin at susunod na tanong doon kung ano yung kanilang binibili na tumaas ang presyo, ang pangunahing binabanggit nila ay bigas. Okay. Lagpas na 90%. Nandun rin yung ibang food items, nandun yung electricity. Pero sa kanila, ang pinakmalaking gastusin nila, ang pinakmalaking pagtaas ng gastusin ay sa pagkain. Kaya talagang iaasahan natin na maaaring tumaas yan dahil season na ngayon, no? Na normally tumataas. Pero yun ang kanilang nararamdaman sa kasalukuyan. Dr. Ronnie, ang inilabas po ninyo ay bali dalawang ulat. Ano po? Una, yung trust ratings ng mga pangunahing opisyal ng bayan at pangalawa yung issues na pinakamahalaga sa taong bayan. Paano ho nagko-connect ito? Ito po ba isang daloy ng survey na tatanungin ka
Approve o disapprove ka? Anong mga issue mo? Pakipaliwanag nga po yung ugnayan ng dalawang report na yon. Unang tinatanong dyan talaga ay yung pinapipili sila doon sa mga usapin na nakalista, ano sa kanila ang dapat bigyan tugon kaagad ng pambansang administrasyon. Tsaka lang susunod yung performance rating kung saan tinatanong namin sila, kayo po ba ay aprobado, hindi masabi kung aprobado, o hindi aprobado sa pagganap ng tungkulan ni Presidente Marcos. So bilang Presidente, tapos tatanong doon, pagkatapos noon ay kung sila yung nagtitiwala o hindi nagtitiwala sa presidente. So namumuna dyan yung pagtitimpla muna kung ano sa kanila yung pangunahing usapin na Mhm. kanilang sa tingin dapat talagang aksyonan ng pambansang pamahalaan. So, ibig sabihin, nauna na tumimo sa isip nila o tinanong muna sila ano yung mga isyong pangunahing dapat tugunan. Pangalawa, yung pagtitiwala o performance rating ano po ng mga opisyal. Ikwento nyo nga ho, ibig sabihin ho nitong 65%, 73% si Pangulo at si Vice President Sara coming from very high scores. Ano? Significant ho ba yun? From June to October, malaki ho bang bagsak yun? O ito parang tipong par for the course nakikita ninyo sa mga dating administrasyon? Well, malaking baksak siya, no? If we compare it, let's say, to the performance ratings of former president, yung within the same time frame, no? Malu, parang ang nangyayari kasi itong survey na ito, ikalimang survey pagkatapos yun ng maluklok bilang Correct. Pangulo at Vice Presidente. Kung ihahambing natin yan doon sa performance at trust rating ng mga nakaraang Pangulo, kakaiba itong pagbagsak, napaaga ng kaunti. Mhm. Kasi itong panahon ni yumaong Presidente Noynoy Aquino, ay parang sa pagkatapos ng ikalawang taon. Ganun din doon kay Presidente Duterte after 2 years. Natatandaan ko lang halos kahalintulad nito yung kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nung pagkatapos siyang mahalal noong 2004, talagang bumaksak yung kanyang performance at trust rating noong 2005. Pero ang dahilan doon ay yung Hello Garci, yung Mhm. Malu. Mhm. So, ito yung sinasabi natin. Mahirap sabihin na yung time frame ang pinagbabatayan natin. Ang dapat natin tignan, ano yung kadahilanan kung bakit umaangat o bumababa yung pag-approve o pagtitiwala ng mga tao. Maaring dahil sa isang personal skandalo na nagsasarawan ng isang personal na kamalian, o maaring dahil sa naapektuhan na mismo yung taas ng pamumuhay ng karamihan ng mamamayan. Sa kasalukuyan, mukhang yung pangalawa ang lumalabas na kadahilanan kung bakit bumulusok yung approval at trust rating sa Mhm. pangkalahatan ng lahat ng mga namumunong opisyal, maging sa sangay ng legislatura, o pati napasama na nga, pati yung hudikatura, no? Okay. Ngayon, Dr. Ronnie, ikwento nyo nga sa amin kasi trailing data, trailing survey ito, ano po? Sabi niyo pang-5 sa panahon ng BBM admin. Ang Mm. tanong ko lang ho, yun ho bang issue itong lumalabas sa datos na to? Ilinaw nyo nga po, sabi nila perceptions lang yan. Pero nilatag ninyo sa inyong ulat kung ano yung mga ganap at yung mga nangyari nung panahon na ginagawa o bago gawin immediately yung survey. Anong mga issue sa tingin ninyo yung nag-trigger? Kasi perceptions ito. Pakiwari ko, hindi ayos. Pakiwari ko, ayos ang performance. Anong mga issue? Inilatag niyo yun sa ulat ninyo. Well, hindi lang perception kasi nang muna nga bago pa namin tinanong kung ano yung usapin na sa tingin nilang dapat bigyan pansin ng administrasyon. Yung unang mga katanungan namin diyan nito bang nakaraang 3 buwan, meron ba kayong pinakagastusan na tumaas ang presyo? Meron Mhm. pa rin kaming tanong doon na meron ba kayong pinagkakagastusan na binawasan nyo ang inyong gastusin nitong nakaraang 3 buwan? So ibig sabihin, ito yung karanasan nila na maaring nagbunga ng kanilang approval at trust rating. Mhm. Tumalabas yung talaga yung pagtaas na mataas na presyo ng mga bilihin. So yun yun. Maaring nakaka-influensya, hindi natin masukat to, no? Ay yung mga nabanggit ng mga namumuno na mga pangako na hindi tumutugma doon sa kanilang mismong karanasan. Alam natin, hindi na natin pwedeng isantabi to, no? Nangako ang Pangulo nung nakaraang taon na ibababa niya ang presyo ng bigas sa 20 piso. Oo, 20 piso sabi nga ng iba, pero kalahating kilo lang yun. No? Baka One one-third kilo kilo. lang. So,
nalalayo yung kanilang karanasan doon sa binabanggit ng mga namumuno. Kaya doon maaring natatanggal yung pagtitiwala. Bagamat mayorya pa rin na nagtitiwala at aprobado sa kanila, dapat nilang maiwasan talaga yung patuloy ng pagbaba ng approval at ng trust rating nila. Okay. Nabanggit ninyo na isa sa mga issue na gumulong nitong panahon na bago at nung immediately before the survey was conducted, yung issue ng confidential at intelligence funds. Kasi po doon sa kay Vice President Sara, bumagsak din po ano ng 11 points ba? Parang yun ba may kaugnayan doon o yung ba yung dahilan bakit yung kanyang performance rating at trust rating bumaba din? Hindi pa, Malu, hindi natin masabi yan kasi ginawa namin yung survey September 10 to 14. Correct. So, ibig sabihin bago pa nito pinag-uusapan, lalo na sa Kongreso, yung mismong confidential intelligence funds ni Vice Presidente Duterte. Hindi pa lumalabas yung pagtatalakay. Nagganap lang yan itong nakaraang linggo na nagastos yung kanyang CIF ng 11 araw. So, maaring masukat ang epekto niyan sa susunod na survey kung ito'y patuloy pa rin magiging usapin. So, hindi, sa akin, walang bearing yung confidential fund kasi natalakay pa lang yun sa isang komite. Nagkaroon ng palitan, nagsagutan ng ilang mga miyembro ng Kongreso, pero hindi ito masyadong palaganap katulad ng malaganap na balita nitong mga nakaganapan nitong nakaraang linggo. Okay. At malinaw din ho kasi across income groups, across regions of the country, merong pagbaba ano po kahit po sa Mindanao, yun ho ba yung lumabas sa survey? Sa presidente, oo, across subnational areas, across socio-economic groups. Yung sa vice-presidente, makikita mo medyo hindi gaanong bumaba sa Visayas at Mindanao, yung approval at trust niya. Sa presidente talaga, across all areas, no? So, ibig sabihin medyo meron pa ring batayan, may malaki pa ring suporta galing sa Visayas at Mindanao ang vice-presidente, medyo tolerant. Pero nabanggit ko na ito nung nakaraan, no? Hindi mahirap intindihin yan kasi yung vice-presidente hindi masyadong binibigyan ng pananagutan eh. Hindi ito yung unang beses na mas mataas yung vice-presidente kaysa sa presidente sa pagtitiwala. Nakita na natin yan si Jojo Binay, kay Noynoy Aquino, si Noli De Caso, kay Gloria Macapagal-Arroyo, si Ella Estrada, kay Fidel Ramos. Medyo matagal-tagal bago sila mahusgahan ng kasing higpit ng paghuhusga sa presidente. Parang supporting actor lang naman kasi ano, spare tire. Tapos minsan dahil spare tire, hindi masyado napapansin, no? Under the radar yung mga yan. Kaya medyo hindi talaga sila yung parang pinananagot, no? Lalo-lalo na kung biglang humiwalay na sila, no? At doon, depende yan. Kung hihiwalay sila at pinapaboran sila mamamaya, mas mataas. Kung humiwalay sila at medyo binabanatan naman sila administrasyon, katulad ng nakaraan, si Vice Presidente Lenny, ang kanyang approval at trust rating ay bumababa dahil sa kanyang relasyon sa administrasyon, no? At yung pag-isolate sa kanya ng administrasyon. Kung pananagutan ng pag-uusapan, inflation ang pangunahing issue. 3 of 4 Filipinos say it's the most important issue. Ang mga tumaas ang presyo ng bilihin, hindi lang bigas, kundi asukal, sibuyas, kamatis, at itlog. Lahat po ito sa Department of Agriculture nakaamba na responsibilidad. At dapat ang DA Secretary natin na si Pangulo, ang dapat bang panagutin? Well, kaya nga lumalabas dito yung mas pinananagot yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, Malu. Bagamat bumaba yung sa Pangulo, hindi mayorya pa rin ang nagbibigay sa kanya ng approval. So, iba't ibang ahensya yan. Pauna niya yung Department of Agriculture kasi karamihan ng tumataas ang presyo ay mga agricultural products. Pero pangalawa dyan, yung Department of Trade and Industry kasi kinakailangan mapaniguro na sumusunod, no, sa mga batas, yung mga nangangalakal. Kaya sa akin, ang isang solusyon dito ano ba yung dapat isagawa ng buong pamahalaan para mapaniguro na yung mga nag-exploit na itong sitwasyon ay maaring panagutin, no? Kasi nung isang araw nakikinig ng balita, sabi ng mga producer ng baboy,
Ang bentahan namin 170 per kilo. Pero pag pumunta ka sa palengke, 400. Anong dahilan kung bakit dumoble yung presyo? Mhm, mhm. Ah, at anong gagawin ng gobyerno para mapaniguro ano yung presyong binebenta ng mga producer ng baboy ay hindi ganun kalaki ang ipinapataw, no, bago dumating yan sa pamilihan. Okay. Then, sa kabilang banda, meron hong mataas na approval rating na nakuha ano po sa ilang issue ang BBM admin. Protecting the welfare of overseas Filipino workers, helping calamity victims sa ilang mga areas, promoting peace. Ano pa ho, ano naman ibig sabihin nitong mga issue na to? Ibig sabihin, approve ang BBM admin pagdating dito sa mga usaping ito, pero pwede din nating sabihin na baka mahusa yung cabinet secretary na in charge. Maaring ganun o maaring hindi masyadong ganun kahalaga sa mga respondent, mga Pilipino yung mga usapin na yan. At lumalabas nga na hindi ganun ka-urgent, no? Mhm. Kaya parang hindi siguro nila tinututukan talaga kung anong o hindi mismo silang naapektuhan nung gawain ng pamahalaan dyan. At sa kanilang Mhm. paniniwala, batay sa mga balita, na talagang medyo ina-actionan naman ng pamahalaan. So, Okay. yung experience nila ay medyo nalalayo pero yan, mataas ang kanyang rating sa protecting OFW, yung defend ng ating territorial integrity. Pero patignan mo yung mga pangunahing usapin, yung mataas na presyo ng bilihin, yung kita ng mga manggagawa, yung karamihan na trabaho, doon less Mhm. than a majority approval. Okay. Kahit may approval pero nasa lower part, ano po, yung Yeah, approval ng BBM admin doon sa issue ng criminality, yeah. lalo na recently may mga PNP officers na nasa sangkot ano po sa mga mistaken murders, providing assistance to farmers at protecting the environment at graft and corruption, action on Yeah. graft and corruption. So So doon ano sa po sabihin nun? So doon sa top 5 concern, lahat less than majority, no? Yung inflation, poverty, pay, corruption, and jobs. Pati yung involuntary hunger, less than majority approval. Medyo Mhm. nga, medyo talagang dapat mapansin ng gobyerno, bakit umabot sa majority disapproval yung kanilang performance rating sa pagtalakay o pagtugon sa mataas na presyo ng mga bilihin. Correct. Medyo magkakadikit-dikit rin yan, no? Kasi sa mga darating na araw, sigurado ko pag-uusapan sa Kongreso, iba't ibang mga platform, yung pagtaas ng sweldo, ano naman magiging epekto nito sa presyo, ano magiging epekto nito sa paglago ng ekonomiya. Yun yung Mhm. mga mahirap balansehin, no? Kaya tingnan natin kung anong gagawin ng pamahalaan. Ang Mhm. mabilisan nilang katugunan nitong isang araw ay tanggalin yung price cap doon sa bigas, no? Kaya True. ano na magiging epekto nito? Tataas ba ang presyo? Ito ba'y timely dahil ini-expect na mas maraming ma-harvest? Tignan natin. Pag dumadating ang Pasko, tumataas lahat ang presyo, di ba, Malu? Oo nga, talagang ano yun know, yung natural na nangyayari ano po. Pero kahit may approval rating, ang gusto kong ipaliwanag ninyo, halos kalahati lang ng mga survey respondents nyo ang nagsabi na okay ang aksyon niyang ginawa. Criminality, peace and order, environment, graft and corruption. Mm. So, ibig sabihin, meron silang may malaking indecision, no? Halos lagpas sa 3 sa 10 nagsasabing hindi namin alam kung aprobado o hindi aprobado. Dahilan Mhm. sa merong mga kaganapan naman na nagpapakita na may problema tayo dyan. May problema, alam natin, merong mga ilan namumuno sa gobyerno. Si Baguio Mayor Magalong na nagsasabi, malawak ang korupsyon eh. So, ito yung maaaring naka-impluensya sa perception ng mga tao na patuloy pa rin, no? Nakikita na maraming mga iimbestigahan sa Senado at sa sa mababang kulungan ng mga skandalo, no, involving corruption. Nitong nakaraang quarter, nabanggit namin na nag-file na yung ombudsman ng graft charges laban dun sa mga ilang opisyal ng dating administrasyon patungkol doon sa pharmaceutical, no? So, maaring yun ang mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng mas mababang approval doon sa fighting graft and corruption. O maaring yun ang dahilan kung bakit sa criminality, kunyari, nagpapatuloy yung problema ng droga, Mhm. illegal na droga, na bakit meron kang 3 sa 10 na undecided at mababa lang simple majority
lower majority yung approval. Kaya ko po natanong kasi parang tipong malinaw naman, inflation, trabaho, kahirapan, hunger, talaga hong medyo matagal ng issue na lumalabas ito at talagang umiiyak ang mga taong bayan. Pero dun ho sa issue, yung middle road, yung middle part, na parang tipong sensitive issue, corruption, criminality. Di ba ho sa mga naging episodes ng People Power Revolt o mga talagang nagdesisyon yung taong bayan na ayaw na nila, ang tipping point pagdating sa corruption, matindi. Yeah, lalo-lalo na kung merong nadikit, no, na mismo yung Pangulo ang siyang personal na may kinalaman doon sa iskandalo. Uh, Hindi natin alam kasi sa ngayon hindi pa parang wala pang pinupukol sa mga nakakataas, no? Although recently may ina-allege na paano mo nagastos yung ganung kalaking pera sa 11 araw, no? Mhm. Pero darating tayo sa mga susunod na araw, maaaring makita natin ano magiging Mhm. kakalabasan yan. So, Mhm. yun yung talagang tipping point yung issues of personal integrity. But Mhm. so far, we have not seen that may association with certain cases of corruption, but it has not gone to the extent that we've seen, let's say, in 2001 or Mhm. even in 2005 when there were an allegation of wholesale electoral fraud. Okay. Pero yun ho bang walang ginawa yung Pangulo at yung pangalawang Pangulo sa mga issue ng corruption? Yun ho ba parang tipong reference din ng rating ng mga tao kung ang performance mo sa issue ng graft and corruption ay okay o hindi Yeah, okay? posible, para sa ilang individual, posibleng mas napapansin nila na parang wala masyadong aktibong gawain laban sa korupsyon ang isinusulong ng Pangulo. Uh, so maaring yun ang isang kadahilanan. Pero yun nga, maaring assessment nila nito ay sa pangkabuuan, no? Sa gobyerno kasi ang mga nababalita dyan, kunyari, ay yung mga statement ng ombudsman tungkol sa dapat bang i-publish yung mga bagay na inaudit. O- Hindi yan patungkol sa Pangulo, kundi sa isang ahensya na dapat talagang humahabol sa mga tiwali sa gobyerno, no? Maaring dito, ang pinapanagot ay hindi yung Pangulo mismo, kundi ang papanagutin ay yung pangkabuoang administrasyon. Okay. Sa totoo lang po, pagkahudating dito sa issue ng graft and corruption, kasi yung confidential at intelligence funds na usapin, ang gumugulo ngayon ng matindi, social media, sa mga pahayagan, sa radyo at TV. At tila iniintay kung ano yung magiging aksyon. Ang malaking pondo sa CIF po, nandun din sa Office of the President at Office of the Vice President. Ito ho ba sa tingin ninyo dapat bigyan nila ng malinaw na aksyon para lang ma-curb. Kasi parang sa susunod na survey, mukhang ito yung magiging driver. Liban dun sa dati na inflation, joblessness, poverty, hunger. Ay mukhang ginawa nila yung prospective na confidential ban, inaction na nila, no? Tinanggal na nila. Mm, So, mm, ang hindi nila ina-actionan ay yung mga nakaraan. correct. Pagpapaliwanag. Pero sabi ng ilang mga mababatas, ito iiwan na lamang nila sa Commission on Audit. So Mhm, dapat ang ating antabayanan dyan, ano magiging report ng Commission on Audit? Meron bang katiwalian? Meron bang mga hindi na paliwanag mabuti? mhm, Pero agaran nilang sinusundan yung maaaring maging implikasyon na itong problema sa pamamagitan ng pagtanggal ng confidential fund, no? Lalong-lalo na doon sa mga confidential fund na nasa mhm. ilalim ng Office of the Vice President. Ah, Mukhang ganun ang ginawa nila eh. Prospective imbis na tinitingnan yung mga nakaraan kasi lumalabas na marami palang ahensya ang mayroong confidential fund na hindi naman dapat ah, magkaroon ng confidential fund. May mga panukala na rin na gumawa ng panibagong batas para matakda yung reporting obligation ng confidential and intelligence funds. Mhm. Ah, so mukhang ganun eh. Mukhang basically they're nipping it in the bud, Malu. Okay. Tinitingnan nila kung paano na tapusin ang usapin rito. Mhm. At yung mga pinapatamaan naman, mukhang ang kanilang defense, ay hindi, politika yan. Mhm, mhm. Sa Ah, tingin niyo ba, 20 years kayong nagsa-survey kanyo, ano po? Ano yung mga trigger o linchpin issues bawat administrasyon? Yung talagang naging batayan ng pagbagsak o pagkaalis ng public trust at confidence sa kanila?
Basically sa akin, sa pagtingin ko, dalawa eh. Unang talaga yung issue ng personal integrity. Mhm. Kung ikaw ba'y medyo pinaniniwalaan na matapat, ikaw ba'y pinaniniwalaan ay tinitingnan na tiwali o may Mhm. ginawang napakasama hindi na maaring patawarin. Mhm. So may issue na personal no kung ikaw talaga ay napatunayan noon pinaniniwalaan hindi naman napapatunayan yan eh. Yun ang Mhm. problema natin. Madalas may allegation pero walang conviction no. Um, yung pangalawa, yung mismong epekto ng kanilang ginagawa o kung wala nang ginagawa sa mismong kalagayan ng mga mamamayan, yung antas ng kanilang pamumuhay. Mhm. Ah, so dito may isang punto na siguro ang Pilipino may kasabihan tayo na pag maliit yung kumot ay parang magka-curl ka na lang, no? Pero siguro talagang sobrang liit na, hindi na kumot, panyo na lang eh. Oo. Ah, ah, merong punto na talagang dapat mo nang panagutin yung pambansang pamahalaan, bagamat hindi mo inaasahan na tutugunan nila parang may punto na ikagagalit mo na o kakawalan mo na ng kawalan mo na ng approval doon Mhm. sa dahil sa kakulangan ng aksyon ng Okay. pamahalaan. So malayo eh mahabang tolerance sa mga Pilipino parang sa pambansang pamahalaan parang sige hintayin namin kung ano magagawa nyo. Pero Mhm. darating doon sa punto. Nakita natin yan. This Mhm. might be just one episode, Malu, because the national government might heed this as and signal that they have to do everything and anything to address Mhm. the problem of prices. But it's not as simple as that. It would really depend on what people feel, and hopefully that what people feel in this coming quarter is an improvement in terms of the quality of their lives. Okay. Pero Prof. Ronnie, napag-aralan nyo na rin ano, yung mga political parties, mga politiko natin, mga eleksyon sa bayan. Wala ho yata akong natandaan sa mga nanalo at namumuno ngayon na nagsabi na hindi nila mahal ang mga mahihirap, na sila ay aaksyon para magkaroon ng sapat na supply ng mga pangunahing bilihin sa merkado at ayaw nila ng korupsyon. Paano ho yun? Well, yeah, wala talagang politikong magsasabi niyan, pero walang politiko na nararanasan yung pangkaraniwang nararanasan ng mamamayan. Yung sasakay ka ng bus na halos parang sardinas na kayo. Sasakay ka ng MRT ng haba-haba ng pila bago makasakay sa tren. So, bagamat sasabihin nila, ayusin namin yan, hindi nila talaga natutugunan yung pangkaraniwang nararanasan ng mga mamamayan. Mhm. Ah, maswerte sila, mapasensya ang mga Pilipino, pero may limitasyon ang pasensya. Mhm. Ah, yun ang nagpapakita nitong marami ang nag-withdraw ng approval o pagtitiwala, pumunta sa indecision. Baka yung undecided, pupunta sila sa distrusting at disapproval. At Okay. bababa sa less than majority yung approving or distrusting. Kung hindi nila itutugunan yung mga problemang araw-araw na nararanasan ng pangkaraniwang mamamayan. Okay. Prof. Ronnie, explain nyo nga sa amin ng konti yung methodology nyo kasi pagka natanong mo yung iba, sabi nila, hindi man lang ako na-survey dyan ni minsan. Paano ho ba ang nangyayari? Pagka nag-conduct kayo ng survey, paano nyo ho pinipili yung respondents? Ano yung sinasabing margin of error? Ano yung rate of response na issue? Yung mga sumagot, hindi sumagot nung nag-conduct kayo ng survey? Well, unang-una yung tinatakda namin kung gaano karami ang aming kakusapin. So sa 1,200, ito yung nakatakda dito sa quarterly survey namin. Tapos inahati ito sa iba't ibang reyon, 300 sa bawat reyon. Doon sa reyon na yon, sa NCR, lahat ng lungsod at yung munisipalidad ng Pateros kasama, yung proportion ng kinakausap doon ay batay sa proportion ng share nila sa population. So, Okay. mas marami kami kinakausap sa Quezon City, mas marami kinakausap sa Manila kumpara sa kinakausap sa Pateros. Okay. Ah, sa ibang lugar ay pipili ka randomly ng lungsod at munisipalidad at sa lungsod munisipal na yun, pipili ka randomly ng barangay. Sa barangay, pipili ka randomly ng kung saan ka magsisimula at 5 sambahayan ang iyong uh, Laktaw. papasukin, susubukan na kumuha ng respondent. Merong protocol yan no? Sa urban areas, every 5 households. So yung pang-anim, sa Mhm. rural areas, every second household. So yung pangalawa, yun ang Mhm. merong mga bahay na minsan
nalista mo, itong dapat mo kausapin, pero kunyari, Malu, wala ka sa bahay, pero ikaw yung nakatakda namin napili dahil randomly, uh, uh, pwede kang balikan 2 beses. So Mhm. pag hindi, wala ka pa rin, doon ka lang papalitan at merong procedure sa pagpapalit. No? So merong mga substitution, ibig sabihin, yung originally randomly selected respondent ay hindi makausap. Madalas, mas malaki yung substituted respondent pero hindi nakakulugan na nakaka-apekto ito doon sa kabuuan ng survey kasi random altogether yung pagpili. Sabi nga ng mga ilang statistician, parang yung random probability selection, parang yung pagtikim ng ulam, pag hinalo-halo mo yan at kumuha ka sa ilalim, malalaman mo kung ano yung lasa. Hindi mo kinakailangan kainin yung buong niluluto mo. It's the same principle in surveys. May margin of error. Ibig sabihin, maaring yung range ay magkakaiba. Nangyari dito sa aming survey, plus minus 3 at 1,295% confidence level. So maaaring yung approval rating ay 62, maaaring 68 kung plus minus 3. Maaaring sa 100 beses namin gagawin survey, may posibilidad na may 5 beses na mayroong mali. Walang perfectong survey. Kaya meron kang confidence level at margin of error. It's a snapshot, it's one shot, and then you take it several times. In our case, we do surveys quarterly. So, declared naman kung ano yung maaring error margin and confidence level. Yun nga lang, we take it for what we gather right now. And let's see kung if we apply the same methodology, whether the results would be valid in that subsequent survey, whether it can be linked with the survey that has just been accomplished. So, sabi ninyo, pang-5 ito, no? Under the BBM admin. So, ano ho yung baseline? Ano yung first survey ratings nila? Gaano kataas compared dito sa pang-5 ninyo ngayon na dumaustos? Yung survey, the first one, si BBM 84 noong September 2022. Okay. Ngayon 65. If you compare it, let's say, with Noynoy and Duterte, in the first survey of Noynoy, he was 79. So, mas mataas yung kay BBM, 84. No? Yung first survey ni Duterte, it was 86. Okay. Pero yung September, the following year survey nung ni dating Presidente Aquino, Presidente Duterte, hindi naman bumaba. Siguro dahil nga, wala masyadong usapin tungkol sa corruption, wala masyadong usapin tungkol sa ekonomiya. Pero ito, significant ang pagbaba year on year. So that's almost 19 points. But from survey to survey, it's already 15 points. Okay, okay. Si Vice President Sara po, ano po yung base survey niya, rating nung survey 1? I think ganun rin halos 88 or 86 if I'm not mistaken ang survey rating niya nung simula. Sa ngayon, ang approval niya ay 73. Mas mataas kaysa sa Pangulo. Yung trust ni BP Sara ay mataas yun nung umpisa, parang 85, ngayon ay 75. So, hindi 88, ngayon ay 75. Pero sabi ko nga, Malu, yung Visayas at Mindanao niya hindi masyadong gumagalaw. Yun ang nagdahilan kung bakit medyo mas mataas siya kaysa sa Pangulo. Hindi katulad ng Pangulo, yung Mindanao niya ay bumaba kung ikukumpara doon sa nakaraang survey. Yung Visayas niya malaki rin ang binaba. Okay. So, ang mga tao pong nagbabasa ng survey ninyo, ano sa tingin ninyo yung dapat nilang makuhang pinakamensahe nitong pagbaba ng mga public approval rating o performance and trust ratings ng ating mga opisyal? Ano yung mensahe? Siguro wala mensahe dyan ay talagang medyo meron namang kakayanan ang mga mamamayan na bigyan ng assessment na objective yung performance. Maaaring hindi sila sumasang-ayon. No? Kasi ngayon meron mga nagbabatikos na bumaba nga pero mataas pa rin So maaaring yung ibang mamamayan pinagbibigyan nila. O sige, bigyan pa namin kayo ng ilang panahon. Pero meron na mga nagsisignal na hindi na kami approving. No? So sa akin, ang main message dito is that people are able to evaluate based on their own experience. It's not a question of perception. It's a question of, it's really a function of their own experience and how that experience eventually influences their opinion about the performance or trustworthiness of the top national officials. Ano dapat ang mensahe para sa kanila nitong survey na huli?
But the primary lesson here is that, when people, when a significant proportion of the public who used to be approving or trusting of you withdraw that approval or trust, then it's about time that you take your work more seriously. What are the things that you should have done earlier that you should immediately do right now? Because one of the things that can be done there is really give more focus, give more attention to the things that you failed to address. Sabi nga, mayroong ilang mga solusyon dyan is that the president can probably appoint a full-time agriculture secretary, right? The president could probably convene more meetings of the economic cluster. So there are many things that can be done, but it simply suggests that there is a need for government to really be more serious about addressing these bread and butter issues that have really affected many Filipinos. Yung issue ng parang extravagant spending, yung irregular, unexplained, extraordinary spending. Sabihin na natin, okay, forward-looking sila, tatanggalin na yung confidential intelligence funds sa mga ahensyang hindi naman dapat gawin na. Ano yung pwede pa nilang gawin to illustrate, to tell the people na we're not living beyond our means? Pwede na mapakita, lalong-lalo ngayon, ang timing yun is that the budget is still being deliberated. Both houses of Congress have gone into a recess, di ba? Nag-recess na sila. Maaaring pagkatapos ng recess ay mapakita nila na, iibahin na namin itong distribution ng budget. Kinakailangan natin bigyan ng mas malaking pondo ang mga bagay na maaaring makatulong doon sa mga naghihirapan, mga bagay na maaaring makatulong doon sa ilang sektor na dapat ay lumalago ang produksyon. So, may pagkakataon pa rin sila, no? Kasi ang bawal lang naman sa konstitusyon ay lalabis ka doon sa itinakdang ceiling ng budget ng Pangulo. So, malinaw yan eh. Kasi nung pinapel nila yung budget, iba yung kondisyon eh. May mga economic target na maaring, sabi nga ng World Bank, binago na rin nila economic target. May mga revenue target na maaring hindi nakamit. Pero ang malinaw dito, mismo yung inflation, nabanggit mo Malu, di ba? Pangatlong buwan na tumataas yung headline inflation. So anong dapat mong gawin para solusyonan yan? Hindi ko ibig sabihin na may direct na dapat gawin ng gobyerno sa pamilihan because inflation is not necessarily just a problem that you can control. But there are things that government can do in order to make goods and services more accessible. And it may even require more jobs. Create an environment so that you have more jobs. So maraming bagay. And that's the work of government. And it's good that we're not in government. No? Pero nakita ninyo yung mga reports, itong papapasok na taon, ang budget sa 2024, mas malaki yung kabuuan, pero ang laki ng pondo, lagpas kalahati, debt service payment. Pangalawa ho, merong mga budget cuts na significant sa health, education. Pero, abay significant naman ang pagtaas ng confidential at intelligence funds. Ano sa tingin niyo yung pwede pa nilang gawin dito? The messaging is not that clear. Na tulungan ba yung mga tao o gusto lang nila yung mga extraordinary, irregular at secret spending? So pwede pa nila i-recalibrate yan, pwede pang i-reconfigure yan, no? I-realign. Nasa sa kamay ng Kongreso yan. Hindi yan nasa kamay ng Pangulo dahil lang sa ang Kongreso ang may kakayanan ngayon na isaayos yung budget. At pagkatapos yan, pag sinumite yan sa Pangulo, ay sasang-ayunan ba yan ng Pangulo? Pero kinakailangan transparent eh. Ano yung mga inire-realign, saan pumupunta, yung mga bagay na kanilang nire-realign. Hindi mo lang pwede sabihin na, ay, tinanggalan namin ng confidential fund. Saan napunta yan? So, yan ang problema eh. Mahirap hangga't hindi nakikita ng sambayanan na nilalagay mo yung kinakailangan pondo para matugunan itong mga naghihirap o nahihirapan dahil sa kondisyon na ito. Dapat mapakita nila yon. Ang problema, nasa kamay nga ng mga mababatas yan sa mababang kapulungan at saka sa mataas na kapulungan. Ang Maharlika Investment Fund po ba, naganap yung kwentuhan nung period ng last 3 months. Pero ito ho ba'y na parang merong pangitain na baka maging issue? May duda ba yung mga tao na ito ay magiging mahusay ang resulta o baka makulimbat?
Mukhang wala pa eh. Mukhang paggalaw nun sa susunod na taon pa, di ba? Sa pagsisimula ng 2024. So, wala pang masyadong kagalawan doon. Hindi pa nga alam kung sino mamumuno. Mhm. So, ang sabi ay kung ito yung magiging fully operational, maaaring sa January 2024 pa. So, Alright. medyo matagal-tagal pa bago mag-iusapin yan at maka-apekto sa pananaw ng mamamayan. Ngayon, sabi nila, nung panahon ni Pangulong Duterte, parang tila may fear factor. Yung mga tao takot magsabi ng negative na opinion kasi baka sila makuyog. Ngayon ho ba, may ganun ba o wala ng fear factor? Totoo ba yon? Hindi namin tinatanggal yung fear factor, Malu, no? Sa survey. Kasi, at maaring yung fear factor na nagdudulot ng refusal kung bakit meron kang napili pero sabi nila ay ayaw naming makipag-usap. Hindi mo pwedeng tanggalin. Pero hindi natin pwedeng sabihin na malaki yung fear factor dati at malaki yung fear factor ngayon. Ang alam lang namin, ang monitor namin yung outright refusal. Mhm. At hindi naman gumagalaw yung outright refusal eh. Yung substitution namin is largely because of the unavailability of the initially randomly selected respondent. And in most cases, pag kinakausap mo mga tao, open silang sumagot eh. Mhm. Uh, so ang hirap mong sukatin, no? Hindi mo naman makaming field barometer pag nagsasurvey eh. Mhm. So, mahirap sukatin yan. Hindi ka man pwede magdala ng lie detector gadget doon, no? So, there is, but it's difficult to measure when we conduct the survey. We don't have that capability of measuring it. Other social scientists have done it. May isang article na lumabas recently na may tendency na i-falsify yung preference, no? Mhm. Now, whether they falsify their preference based on fear or something else is, again, another question that has to be answered. Sa mga respondent po ba, meron kayong pakimkim o may binibigay na ayuda? Well, meron kaming slight incentive which is really Mhm. quite small. During the pandemic when we were doing the surveys, we gave them masks. We gave them tawag dito, yung disinfectant, yung alcohol. Uh, Wala so pa 50 pesos yun, ano? hindi siya malaki. Hindi kami nagbibigay ng ganong kalaking incentive. And that was during the pandemic na talagang sa palagay namin susunod kami sa protocol but at the same time there has to be something that we can provide which is not as accessible kasi mask nun napakahirap kuhanin, di ba? So yun ang ginagawa. But generally there is no substantive incentive in participating in survey that's given to the respondents. Pasintabi lang po, let's talk numbers about surveys. Ano po, ilang tao ang talagang nagiging kalahok, yung bumababa para yung tawag ninyo, enumerators, ano po, yung mga kumukuha ng datos at magkano bawat survey na ganito. Sabi ninyo, pang-5 serye na to at alam ko po talagang hindi naman kayo mayaman, katulad na public institution. Saan ho galing ang pondo at magkano? At ilang tao ang parang kalahok pagka may survey na ganito kalaki, 1,200 respondents? Normally, mga siyam na po hanggang 120 people, including those in the field and our own people are involved in terms of producing a quarterly survey. Mhm. Uh, Kaya medyo may katagalan yung turnaround time namin, Malu eh. Okay. Kasi kung pabibilis mo yan, gusto mo maging resulta ka agad, mag-release mo following week, tataasan mo yan. Dahil ang Kadabihan. aming metodologiya face-to-face eh. Mhm. This is not, and then we use pen and paper, we don't use a tablet yet. So, yun yung dahilan kung bakit matagal yung panahon bago kami maglabas ng resulta. Ang cost nito is around maybe 2 to 3 million depending on the length of the survey. Kasi kung mapapahaba yung survey, mapapatagal yung tao sa field. So, Mhm. now, how do we cope with it when we're a non-profit, non-stock corporation? Bago mag-eleksyon, mas dumadami yung subscribers namin eh. Mhm. Mhm. Sabihin yung mga naiipon namin dahil sa dumadami subscriber bago mag-eleksyon, yun ang ginagamit namin pagkatapos ng eleksyon na wala masyadong subscriber. Maraming salamat ho, Dr. Ronald Holmes, para sa inyong pagpapaliwanag kung ano tong kaganapan na to na survey. Maraming salamat, Dr. Ronnie. Maraming salamat, Malu.